Isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat, Grade 2. Bago po tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw ay gusto lamang kitang tanungin ng kumusta ka? Hangad ko na ikaw ay nasa maayos at mabuting kalagayan ngayong araw. Ipinaghanda ko kayo ng isang gawain na tatawagin nating Suriture. Sa gawaing ito ay tingnan ang larawan sa ibaba o na ipapakita sa susunod na slide. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ito ang larawan ng isang rural at urban. Bibigyan kita ng 2 minuto upang pag-obserbahan at tingnan maigi kung ano ang sinasabi ng larawang ito. Tingin ko ikaw ay meron ng ideya sa ating magiging aralin ngayong araw. Para sa ating pamprosesong tanong, una, ano po ang nakikita ninyo sa mga larawan na ipinakita ko kanina? Tumpak, merong mga puno at merong mga sasakyan o kalsada, kalabaw na nakikita din natin sa sakahan. Pangalawa, ano po ang pinagkaiba ng 2 larawan? Tama ang iyong sagot. Nakita natin sa itaas na bahagi ng mga larawan ang urban at rural. Pangatlo, alin po sa mga ito ang katulad ng inyong komunidad? Maraming salamat sa iyong pagbabahagi, no? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang ating aralin tungkol sa ang ating pamayanan. Ngayong araw ay inaasahang matututuhan mo ang mga sumusunod na pamantayan sa pagkatuto. Una, maibigay ang kahulugan ng pamayanan. Pangalawa ay mailarawan ang pamayanang urban at rural. Ang pamayanan o komunidad ay binubuo ng mga taong naninirahan sa isang tiyak na lugar o lokasyon na may magkakatulad ng mga kaugalian at tradisyon. Sa pamayanang rural, kanina nakita natin, ito ay kadalasang nakikita sa probinsya o lalawigan. Sa madaling sabi, ang pamayanang rural ay madalas makita natin sa probinsya kagaya nitong nasa larawan natin. Madalas dito ay hindi naman masyado pero karamihan yung iba ay walang internet o kaya naman ay karamihan puro mapuno o kaya naman ay malupa. Pero sa panahon ngayon, kahit na malupa ang kanilang komunidad at maraming puno ay nagkakaroon na rin sila ng access sa internet. Sunod ay ang pamayanang urban. Ang pamayanang urban naman ay matatagpuan sa lungsod. Ito ang halimbawa ng pamayanang urban na kung mapapansin natin ay merong mga kalsada, merong mga nagtataasang mga gusali, at mga establishmento na makikita natin sa komunidad. Ito ay may tuturing nating pamayanang urban. Narito ang mga institusyong bumubuo sa pamayanan. Una ay ang bulwagan ng barangay. Sa bulwagan ng barangay, dito natin makita ang ating barangay captain. Sila ang nagbibigay sa atin ng proteksyon sa pamamagitan ng mga ordinansa na kanilang ipinapasa para sa barangay. Ikalawa ay ang paaralan. Dito tayo pumapasok upang matuto sa mga leksyon na ating aaralin kagaya ng eskwelahan kung saan man tayo pumapasok. Pangatlo ay ang puok-dasalan. Sa lugar na ito ay dito tayo nagdarasal o sa Ingles ito ay church. Dito tayo humihingi at nagpapasalamat sa mga biyaya na natatanggap natin sa Panginoong may kapal. Pang-apat ay ang pamilihan o palengke. Dito tayo bumibili ng mga pangunahing pangangailangan natin sa pang-araw-araw, kagaya ng bigas, isda, karne, at marami pang iba. Ikalima ay ang istasyon ng pulis. Ang istasyon ng pulis ay tumutulong sa atin upang magkaroon ng kapayapaan ang ating komunidad. Ika-6 ay ang klinika o ospital. Sa lugar na ito, dito tayo pumupunta upang magpagaling kung tayo man ay may sakit. Ngayon ay meron akong inihandang isang gawain na kung tawagin natin ay imagination.
Paano po ba natin ito gagawin? Sa pamamagitan po ng imagination, tutukuyin po natin kung ang pangungusap ay tama o mali. Ipapakita ito sa pamamagitan ng kanilang ekspresyon ng muka. Masayang muka kung ang pahayag ay tama. Malungkot na muka kung ang pahayag ay mali. Sige nga po, ano nga po ulit kung ang pahayag ay tama? Ano nga po ulit ang reaksyon ng mukha? Tama, magiging masayang mukha kung ang pahayag ay tama. Paano naman po kung ang pahayag ay mali? Mahusay, magiging malungkot na mukha ang magiging reaksyon. Bilang isa, ang pamayanan ng sakahan ay nasa lugar na rural lamang. Sige nga po, ano nga po ang reaksyon nyo rito? Tumpak ang iyong sagot. Ang sagot ay masayang mukha. Pangalawang bilang. Ang mga lungsod ay halimbawa ng pamayanang rural. Ano kaya ang iyong reaksyon? Magaling. Ang sagot ay malungkot na mukha. Ikatlong bilang. Mas maraming taong naninirahan sa pamayanang rural kaysa sa pamayanang urban. Ano kayang reaksyon mo rito? Masaya o malungkot na mukha? Tama, ang sagot ay malungkot na mukha. Ikaapat, ang pangingisda at pagsasaka ay karaniwang gawain sa pamayanang rural. Ano po ang iyong sagot? Mahusay, ang sagot po ay masayang mukha. Ikalima, karaniwang matatagpuan ang mga pamayanang industrial sa mga rural na lugar. Magaling, ang sagot po ay masayang mukha. Natutuwa ako na nakuha mo ang tamang sagot sa lahat ng mga pangungusap na aking ibinigay. Kaya naman ay meron pa akong isang gawain na ibabahagi na kung tawagin natin ay pamayanang tinulungan ko. Sa gawaing ito ay magbibigay ako ng sitwasyon at masasagutan mo ito ayon sa iyong pagkatuto sa ating aralin. Isang araw nagkaroon ng malakas na ulan sa pamayanan. Sa lungsod, napuno ng tubig ang mga kalsada. Sa bukid, nasira ang mga tanim sa palayan. Para mas madali nyo po itong makita at mas mabilis nyo itong maintindihan ay narito ang mga larawan. Bilang isang mag-aaral, paano ka makatutulong sa dalawang magkaibang pamayanan? Mahusay, maraming salamat sa iyong pagbabahagi kung paano ka makatutulong sa dalawang magkaibang pamayanan sa sitwasyon. Sunod, ano po ang nararamdaman mo nung nakita mo ang sitwasyon na ito? Ano pong naramdaman ng grade 2 natin? Tama, malungkot kasi maraming mga kababayan natin ang naapektuhan ng sakuna na ito. Sunod, kung ikaw ay naroon, ano po ang maaari mong gawin para tumulong? Magaling ang iyong kasagutan. Marami tayong paraan upang makagawa ng paraan para makatulong tayo sa ating mga kababayan o sa mga kapwa natin sa komunidad. Sunod, bakit po ba mahalagang tulungan ang pamayanan? Magaling dahil una, dito tayo naninirahan sa pamayanan na kung saan ay meron tayong mga kapwa na pinakikisamahan. Sunod, dito tayo nagkakaroon ng pakikipagtulungan sa ating mga kapwa, kagaya ng pagbabahagi natin ng mga kaalaman sa pamamagitan ng mga propesyon o ng mga trabaho na meron tayo, kagaya ng isang guro, ng isang pulis, at marami pang iba. Ngayon ay meron akong inihandang isang task na kung tawagin natin ay dugtungan natin. Sa gawaing ito ay dudugtungan mo ang pangungusap na ito. Ako ay mag-aaral, may malasakit.
Ako ay tutulong sa pamayanang rural at urban sa pamamagitan ng Natutuwa po ako sa iyong sagot dahil marami kang naiisip na paraan upang makatulong sa pamayanang urban at sa pamayanang rural. Bigyan ng 5 palakpak ang bawat isa. Ngayon ay balikan natin ang ating pamantayan sa pagkatuto ngayong araw. Una, naibigay po ba natin ang kahulugan ng pamayanan? Mahusay, naibigay po natin. Pangalawa, nailarawan po ba natin ang pamayanang urban at rural? Tama, nailarawan din po natin ito. Kaya naman maraming salamat sa pakikinig sa ating aralin ngayong araw. Nawa ay marami kang natutuhan ayon sa ating tinalakay. Maaari mo itong ibahagi sa iyong mga kaibigan, kaklase, at sa iyong mga kapatid at pamilya. Hanggang sa susunod po na ating talakayan, paalam na po!